Hay mga boss, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. So, ayan, may tanggap tayo ngayon. Inabot sa akin kahapon ng ka-religion ko, no? Brother Okay. Ayan, chinards ko muna siya sa product schematic mga boss kasi hindi normal yung charging niya kanina. 0.2 lang. So, ngayon nag-normal na. Ayan, china-charge ko. Pakita ko sa inyo mga boss. Kanina hindi normal yung charging nito eh. Ayan. Nakikita nyo ba? 2.0. Napakaganda ng charge. And then, ay makikita nyo. Ayun yung problem niya mga boss. Basag yung LCD. Nabagsak daw kasi nung pamangkin ng asawa niya. So, mukhang kanina pa naman to. Mukhang okay naman na yung battery niya. So, hugutin na natin. Ayun mga boss. And then, nakanganga na to mga boss. Ayun no, dahil nabagsak nga. Malakas siguro yung pagkakabagsak nito. Tsaka yung LCD niya hindi na pinaka-original, no? Hindi na siya yung pinaka-original na LCD niya. Ayun, no? May brand ng M&K. Yung brand nung ginamit na LCD. So, napagawa na to dati, mga boss. Ayan. Talagang basag na basag siya, ayun, no? Ang unit nito ay Vivo Y15 C. Kung hindi ko nagkakamali, Vivo Y15C ito mga boss no. Yung isa, meron kasing isang unit Vivo Y15S. Ito yata Y15C. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, isang Vivo. Alas 5 na ng madaling araw ngayon mga boss. Maaga akong nagising. Mamaya kasi may biyaya ko ng Calamba, Laguna. Magdi-deliver ako dun mamaya. Calamba, Laguna. Shout out sa mga taga Calamba, Laguna. Mamaya nandyan ako mga boss. Baka meron tayong mga viewers o subscribers na mga taga Laguna, no? Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga Laguna. At shout out na rin sa lahat ng mga supporters. Hindi ko na kayo maisa-isa mga boss. Gawa nga ng medyo busy. Ayan. So, simulan na natin mga boss, ano? Okay. Kuha tayo ng pang-inject ng SIM tray. Ayan. Ayan, wala siyang SIM card. Kanina patay itong unit na to kasi nga malamang na-drain sa katagalan, di agad napagawa. Kaya na-drain siguro yung battery na ito. Kaya kanina 0.2 lang. Yan ang kinaganda mga boss, ano? Kapag meron tayong product schematic. Kahit yung mga nade-drain na battery, minsan kayang buhayin ng product schematic mga boss. Ayan. Then, ingat tayo mga boss dahil may fingerprint. Ayan. Scanner niya, yung fingerprint lock. May flex cable kasi yan mga boss, kaya wag natin bibiglayin yung, ayan, no? Mapunit natin yung flex cable niya. Kailangan dahan-dahan lang mga boss, ano?
para hindi tayo mag-abono. Yan ang palagi kong sinasabi. Dahil ayokong mag-abono kayo mga boss. Dahil mahirap mag-abono. Imbis na kikitain mo na yun eh. Pera na yun eh. Kung mag-aabono ka pa, eh sayang lang, di ba? Kaya ang gusto ko palagi eh maging perfect yung ating trabaho. Sana kayo rin mga boss, lalo na sa mga baguhan na nag-aaral. Paano magkabit ng LCD. Ayan lang naman yung mga basic, mga sira ng cellphone mga boss. Palit ng LCD, palit ng battery, palit ng charging port. Ayan no. Mga ganong basic repair. Pero may pera. Kikita tayo mga boss sa mga ganong simpleng repair. Ayan nga karamihan ng gustong-gusto ng mga technician ngayon eh. Mga bagong mga technician ngayon, hindi sila nag-hardware. Hardware repair. No, sa motherboard, mga shorted, magre-reball ng mga IC. Ang iba, tumatanggap lang ng mga palit LCD, palit battery. Ibang mga technician ganun lang. Pero kumikita na mga boss. Hindi natin nilalang lang ano. Nagamit lang natin yung word na lang. Hindi dahil sa nagmamaliit tayo ng kapwa. Minsan talaga nagamit natin yung word na lang, di ba? Ayan. So, repair na to mga boss. Dahil nga napalitan na ng LCD na ito. Then ano na rin yung warranty seal niya. Pero dito sa may charging board or charging port kung tawagin ng mga technician natin, ayan oh, may selyo pa siya. So malamang to dito sa baba. Di pa siya nagalaw. So, okay. Ayan, angat na siya. Pero medyo matigas pa rin yung battery ah. Maganda yung dikit. So, bugaan muna natin ng contact cleaner gilid. Palambot lang. Yan. O, diba? Mas dumali. Mas nahila. And then, hindi siya na UP, guys. Ayan. Mga boss, hindi siya na UP yung battery, ano. Kapag hindi kasi natin ginamitan ng contact cleaner, di lalambot yung dikit doon sa battery. Ito sa ilalim meron pa talaga, ay medyo makakapit pa talaga yung dikit niya. Maganda yung dikit ng Vivo. So ito mga boss talagang napalitan na siya. Yan, hindi nakadikit. Then hindi na tayo mahihirapan tanggalin yung LCD. Maglilinis na lang tayo ng frame mamaya nito yung gilid, dahil merong pandikit to. Ayan, lagyan na natin ng magnet para di mawala yung mga tornilyo. Yan ang palagi kong turo mga boss, na ingatan natin yung mga tornilyo.
Yun, sumangkal yung flex cable ng charging board, charging port. Yan. So, yamang madaling araw ngayon mga boss, ano? Sinamantala ko lang kasi maaga nga akong nagising. Mamaya pa tayo makakabili nito. Mamaya ko pa mabibilan to ng LCD kasi maaga rin ako aalis mga boss. So, pagpapatuloy na lang natin mamayang hapon siguro. Pagdating ko, hapon na ako makakauwi nito mga boss. Kasi may call time 11 AM yung bagong mananghalian, no? 11 AM yung gusto ng customer kasi mga boss eh. Yun doon niya sa isa kong trabaho, no? Yung pagde-deliver. Yun talaga yung trabaho ko mga boss. Tong cellphone repair is ano ko lang talaga. Alam niyo naman yun na part-time job ko lang, pangalawang trabaho, ano. Pero mas focus ako sa delivery. Nakakapag-focus din naman ako dito sa repair, no? Kung di nga lang ganun kalakas dito dahil sa bahay nga lang mga boss. So, yun nga sabi ko mga boss, ano, sarado pa yan. Narinig niyo yung tilaok ng manok. Sarado pa yung supplier natin para makabili ng LCD. So, pagpapatuloy na lang natin to mamaya mga boss, tong video, ano. So, ayan mga boss. Ngayon ko lang ulit may pagpapatuloy. Gawa ng medyo na busy ako sa isa kong trabaho, yung pagdi-deliver. Ayan, so nakabili na ako ng LCD mga boss. At na-testing ko naman dun sa supplier. At sabi pala ng supplier mga boss, ang unit pala nito ay Vivo Y15S. Yun ang sabi sa supplier, Vivo Y15S. Hindi pala Vivo Y15C. S pala siya, S. Tapos ito yung bago nating LCD. Ayan, bagong bago yan. Naka bubble wrap pa. Kailangan yan mga boss kapag pupunta kayo sa supplier. Ayan, mga pinaglagyan ng LCD. Ayan, lagyan nyo na ito ng bubble wrap yung unit kapag magte-testing kayo ng LCD, no? Lagay nyo sa pinaglagyan ng battery. Ayan. Tanggalin na ulit natin yung battery. Ayan. Natanggal na rin yung tape sa camera para safe, di lumabo. Sige. Testing muna natin yung LCD mga boss para makita nyo na goods talaga ang ating nabiling LCD. Yan. Testing natin. Kita nyo ba? Kapag sa mga baguhan, ano, pagka magte-test kayo mga boss, palagi nyo munang huwag nyo muna ilalagay yung terminal ng battery. Ayan, nakatanggal yan. Bago nyo ilagay yung flex cable ng LCD. Ayan. Tsaka, ayan, naklip na natin, no? Nakakabit na. Tapos, saka nyo ilagay yung terminal ng battery. Flex, ano, ayan. Dim nyo lang. And then, subukan natin i-power on. Kung mag-on. So, ayan. Nag-on.
Yan, lumabas yung Vivo. Medyo matagal nga lang mga boss, ano. So waiting lang tayo. At lalabas na rin yung ano niyan. Ayan. Lumabas na. So slide up natin. Ayan. Wala siyang password mga boss. Na-testing ko naman to na doon sa supplier to, pero pinakita ko lang din sa inyo. Ayan, na talagang buo yan. Touch. Ayan. Ayan yung brightness, natutodo, nahinaan. So power off na natin. Power off. Ayan. So kapag nag-power off na, ang tatanggalin naman natin is yung battery muna bago yung LCD. Para safe mga boss, ano. Hindi natin masira yung LCD. Tandaan nyo yun, ha. Yung una kong binanggit. Tsaka yung ngayon yung pangalawa kapag magtatanggalin na natin. Ayan. Yung una, kinabit ko muna yung flex cable ng LCD mga boss, ano. And then na-test natin. Pangalawa, nung pinower off ko, ang una ko munang tinanggal is yung battery. Tapos sunod yung LCD. Para hindi natin maaksidente yung LCD mga boss. Hindi tayo mag-abono. So nalinisan ko na rin naman to mga boss. Yung frame nya, hindi ko na napakita sa inyo paano ko nilinisan. Kinaskas ko lang naman ito, yung gilid-gilid. And then ginamitan ko ng cotton buds na may contact cleaner. Ayan, malinis na yan mga boss. Ready to install na yung LCD natin. So tanggalin natin yung battery. Ayan. At para safe, kapag nag-goma tayo, tanggalin din natin yung motherboard mga boss. Yan, tanggalin muna natin tong pinaka ano nya, antena. Alam ko antena yan eh. Yan. Para safe, kapag naggoma tayo, hindi tamaan yung camera. Minsan kasi mga boss, na experience ko, hindi ko tinanggal yung motherboard. Nagkabit ako ng LCD. May na-aksidente ako yung ano, yung Oppo A5S. Oppo A5S, na aksidente ko yung camera, natanggal. Pero naibalik ko naman mga boss, ano. So ayan, tanggalin natin to para kapag naglapat tayo ng pandikit, lagyan natin ng, may laman pa naman to, kaso ayan, medyo may laman pa naman, kaya lang medyo hirap na siyang pisilin mga boss. Pero may laman pa naman siya. Nagtsatsagaan ko pang gamitin. Si sayang naman. Yan. Tama lang yung dami. Huwag masyadong marami mga boss. Malapatan lang ng pandikit yung gilid.
Then yung pasada dahan-dahan lang. Yan, masyadong mamadaliin para malagyan lahat ng gilid. Yan, lalaglag lang yung nguso. Normal lang yan mga boss. Yan, naglalagkit na naman yung aking T7000. Yan. Pwede nyo pihitin katulad ng ginagawa ko, no? Kung saan kayo komportable. Yan, pihit ulit. Yan. Yan. Tapos na natin lagyan. And then double check natin. Yan. Kung okay naman. Buwasan natin ng konti. Yan. Inamuo. Nababa. Pa natin ilapat yung LCD. Ayan, yung flex cable. Lusot sa butas. Then dahan-dahan lang. Pag masyadong madiin, paglapat, dahan-dahan lang. Yan. Marahan lang ang pisil mga boss. Huwag malakas. Control lang. Di natin mabasag. Yan.
Oh, naubusan pala ako ng goma. So, kunin natin tong LCD. Ito yung luma mga boss. Di ba tinuro ko na sa inyo to? Ayan, pwede na natin tanggalin yung flex na ito. Ayan. Ayan, lapat natin ganyan. Yung lumang LCD. Then, saka natin lagyan ng goma. Ayan. Sa dalawa. So, kuha lang ako dun. Dalawa lang yung goma ko. Saglit lang mga boss ha. Hanap lang ako ng goma. Di ko napansin. Dalawa na lang pala yung goma dito sa lamesa. So, ayan mga boss. Tuloy natin. Nakakuha na ako ng goma. Titingatan natin yung flex cable. Ayan. Make sure na di tayo kakapusin no, papunta sa motherboard. Ayan, mukhang hindi naman. Ayan, tatlo. Ayan, tulad na sinasabi ko. Ipit na. Ayan, okay lang. Basta wag natin mapunit mga boss. Ayan. So, ayan. So, maghihintay muna tayo ng at least kahit isang oras para medyo kapit na. Pero hindi pa gaano tuyo yun. Lalagyan pa natin ng tape mamaya yan kapag ibinalik na natin yung mga motherboard tsaka yung mga battery takip ano. Kapag inassemble na natin. So palipasin muna natin ng isang oras bago natin assemblein. Balikan na lang natin mamaya mga boss. So ayan mga boss. Mga 2 oras na rin yung nakalipas. Sabi ko 1 oras lang eh. May ginawa kasi ako. Siguro naman tuyo na to. Pero pagka nabuo natin mga boss, lalagyan pa natin to ng tape. Ayan. Para mas safe, ginugupit ko na lang. Na tayo manghinayang sa goma. Tsaka kahit maaari isang beses lang natin gagamitin yung goma mga boss, kasi kapag ginamit natin to sa susunod na repair hindi na siya ganun kahigpit na yung pagka lapat ng goma. So ayan, check natin kung may siwang.
Mas ma-check natin mamaya yan kapag umilaw. So sana mga boss, sana perfect yung ating trabaho, walang sablay. Balik natin yung motherboard muna mga boss. Balik natin yung motherboard. Aha. Kalapat ba? Ayan. And then kabit natin yung mga flex cable. Tapos sa LCD kabit natin. Ayan. Saan natin itulak? Flex cable. Ayan. Nakalapat. Para hindi magkaroon ng short circuit mga boss, ano? Di natin masira yung motherboard at yung LCD. Kapag ibabalik natin, wag natin iuna yung battery. Dapat palagi nating ihuling ibalik yan bago natin takpan, ano? Ayan. Lagay natin yung battery para safe ang ating trabaho mga boss. At hindi tayo mag-abono. Lang. Nilulusot ko doon sa may pinaka. Ayan. Kalusot na. And then, clip natin yung battery. Nag-YouTube kasi muna ako mga boss. Habang pinapatuyo ko tong unit. Habang pinapatuyo ko siya. Kaya lumagpas ako sa oras. Nakadalawang oras na ako mga boss bago ko nabalikan. Ayan. Nalapat na natin. Nag-YouTube kasi ako kaya lumagpas ng 2 oras. Mga boss, ano? Ayan. So, ayan natin itong takip. Ayan, nilagyan ko ng bubble wrap yung pinaglagyan ng LCD. Binibigay ng supplier yan kapag bibili tayo ng LCD, no? Para safe kapag nilagay natin sa bag, hindi mabasag. Okay, papayag mga boss, na kapag bibili kayo ng LCD walang ganito, walang bubble wrap. Okay, papayag. Okay, lapat muna natin yung flex cable ng fingerprint. Ayan. Saan natin balik yung takip. Ayan. Diyan natin yung mga tornilyo.
Ingat lang tayo sa pagtatrabaho mga boss. Para hindi tayo mag-abono. Lalong-lalo na sa mga baguhan ano. Yan. Na gustong maging cellphone technician. Okay. Sana mga boss makumpleto nyo rin yung mga gamit nyo sa mga nagnanais maging technician. At sana dumating yung panahon na gumaling na rin kayo sa pagse-cellphone repair. Ma-master nyo na ang pagse-cellphone repair. Ayan ang hinahangad ko na makamtan ninyo mga boss. Magiging masaya ako kapag check natin, double check. Ayan, sara natin mga boss. Ito muna sa taas. Maipit eh. Ang pinaka-ano niya. Ayan. Hindi naman. Mapasok na. Ayan. Ang pag-press sa takip pa mga boss, ayan dyan, huwag sa LCD. Hindi natin mabasag. Ayan. Balik natin tong SIM tray. Then try natin i-power on. Mag-on. Ayan. Nag-on. Medyo matagal nga lang mag-open ano. Ayan. Pero Y20 yung nakalagay sa sticker. Y15S
Vivo Y15s ang kanyang model. So ayan, walang password mga boss, kaya matetest natin ng gusto yung LCD. Kanina na-test naman natin ano. Ayan. Natin yung camera. Front cam. Ayan. Kita nyo pa ako. Pangit ko mga boss. Sensya na. Nangyari. So, okay naman yung touch niya mga boss. Ayan, subukan natin. Isa-isay natin. Ayan, nakikita nyo mga boss. Nagpa-function naman lahat. Buruin natin. Yan. Clear all. So, naging matagumpay naman ang ating pagpapalit ng LCD mga boss. Wala naman naging aberya. So, maraming salamat po sa inyo mga boss. Sana nagustuhan nyo yung panibago nating video, lalong-lalo na sa mga baguhan, no, na gustong maging cellphone technician. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo mga boss, para sa susunod na video ko ay ma-update ko kayo, at para lalo akong mas ganahan mag-share ng mga kaalaman sa pag-cellphone repair, no. Kahit basic o simple, malaking pakinabang dahil kikita tayo mga boss ano kapag si cellphone repair. So maraming salamat po mga boss. Ingat po tayo palagi.